Patay ang isang rider habang 12 sugatan sa iba't ibang disgrasya sa isang motorcycle challenge sa Mindanao. Kabilang sa nasaktan ang ilang menor de edad na nanonood lamang sa paligsahan na nilahukan ng humigit kumulang 1,000 tao. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kuha na CCTV, marahang binabagtas na tricycle ang kalsadang ito nang biglang salpukin sa likod ng humaharurot na motorsiklo sa Digos, Davao del Sur pasado alas 3 ng hapon itong February 1. Sa lakas ng impact, napaangat ang tricycle at ang bumanggang rider sumemplang. Isa lang yan sa magkakasunod na aksidenteng nangyari sa gitna ng Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge na inaimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office. Sa Talakag Bukidnon Crossing, nakuna ng rider na ito na may dala-dala pang mga bulaklak na bumagsak na sa kalsada matapos daw banggain ng rider. Ang lalaki nagtamo ng bali sa kanang paa. Iba't ibang litrato at mga video pa ang nakalap ng LTO ng mga aksidente kabilang sa Compostela, Davao de Oro, Capiton, Maguindanao del Norte, Kawit, Kauswagan, Lanao del Norte, Kapatagan, Lanao del Sur, Cabacan, North Cotabato, Kibawe, Bukidnon. Dito sa Picong, Lanao del Sur, pumailalim pa ang motorsiklo sa ilalim ng bus. Ayon sa LTO, nasa humigit kumulang 1,000 raw ang lumahok sa Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge na ginanap nitong January 31 hanggang February 1 sa Mindanao. Dito, bawat rider na kasali ay babagtasin ang kabuuang 1,288 na kilometrong ruta mula General Santos City at pabalik muli sa parehong syudad. Kasama sa ruta ang mga bahagi ng Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen at BARMM. Pero sa kasamaang palad, ayon sa LTO, 12 sugatan, kabilang ang 3 menor de edad na nanood lang. Sabi rin ng LTO, may isang rider na kalahok na namatay sa aksidente sa Kibawe, Bukidnon. Base sa paunang investigasyon ng LTO, nangyari ang sari-saring aksidente dahil sandamakmak na traffic violation ang ginawa. Merong mga karamihan puro reckless, tumawid sa mga traffic lights, araw-gabi yun, na may mga nakuha kaming mga video na tumatawid lang sila dire-diretso. Tsaka yung mga double lane na umo-overtake sila sa double yellow lane. Marami pong mga ganon silang ginawa. sa kuwang ito, walang pakundangang nilalabag ng mga motorcycle rider ang stoplight kahit na malinaw na pula na. Yung nakita ko po ma'am is yung nakikipaghabulan na hindi naman po ma'am karera. Nandun naman po ma'am yung mga marshal nag-guide sa kanila. Pero dinidisregard po ma'am yung mga instruction o yung kumpas ng mga marshal na mag-slow down. Sabi ng LTO, wala raw koordinasyon sa kanilang organizers. Pinatatawag na ng LTO ang mga organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge at pinaharap sa hearing sa darating na Biyernes. Nag-issue na rin sila ng show cause order sa ilang mga lumahok para magpaliwanag sa kinasangkutang aksidente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa DOTR at Kongreso para maimbestigahan ang insidente. What will happen? May mga legal procedures po kami na tinitingnan na kung paano namin sila papaharap. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS na siyang nag-organisa ng event. Pero sa isang post sa Facebook, sinabi ng BOSS na bago ang event, pinaalalahanan ng lahat ng kalahok na sumunod sa lahat ng mga alituntunin at bigyang prioridad ang kanilang kaligtasan at kaligtasan ng publiko. Noong 2024, may 2 na ring namatay sa Boss Ironman Challenge. Hindi po ito dapat ginagawa kasi ang laking ho ng perwisyo, ang daming namamatay, kawawa yung mga kababayan natin na nabibiktima. Tsaka wala pong excuse sa road safety. Ito pong ginagawa, lantaran na po na hindi po nirerespeto ang batas trapiko natin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.